last part ng aton nga sessions. Okay, so yeah. So ma-start kita gurugid sa pagpangamuyo no sa katapusan natin yung gabi ini. So let's welcome the presence of God right now. Thank you, Lord. We give you praise, oh God. We give you glory. We give you honor, Lord. Hallelujah. Father God, thank you so much for your wonderful presence. Right now, Lord, we ask you, Lord God, Lord, to take full control, be with us. Continue, Lord God, Lord, to reach out every heart, Lord. Every person nga ari diri, Ginoo. Salamat, Ginoo, for this platform, Ginoo, Dios, maka-learn kami. Salamat, Ginoo, ginagamit mo isa sa amon to be a blessing, Ginoo, sa mga learning namon, Ginoo, to this subject. Even, Father God, may mga situation kami nga ginagihan, ikaw, Ginoo, Lord God, Lord, nagbulig sa amon. Mayuha, Lord, those na magasulod pa, ikaw, Ginoo, magapakamay sa ila, pag wala sa mga distraction sa amon, Ginoo, nga nabilid nga gabi, O Dios. Ginakumutagin namon tanan-tanan sa imo. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Yeah, so we end last Friday sa group presentation regarding sa aton nga mga case study. Okay, so bali subong gabi pag taon naton sang opportunity man nga mapamatian ng iba nga mga nga group. Okay, may duwa pa nga group nga wala ka present. Kag after sini may ara pa kita nga do gamay lang activity. Then hatag ko na kay Ma'am Juna yung nabili sa mga inuras natin. So by the way, may mga nakapasa na gali isang mga nila sa ila essay sa exam naton. So still nagabaton pag ito gihapon sa inyong mga sabat no sa 5 to ka questions. So may ara kang ligad nga Wednesday na Friday na tudya nga connection no? So medyo gintaw ang sa sang pabor kay wala sa galit nakakuha sang mga questions. Pero to those nga nakabaton no kag ina-work out pa subong. So nami gid mapasa no karon antes kita matapos ang aton nga klase. Okay lang? So gamay duman lang pero ang way ka pasa. Okay na? Sige. So maproceed kita. Sino diri ang ready nga mag-present? Ang team, ang grupo guro ni last time nag-present to grupo ni Aldi. No, group ni Aldi ang nag-present. No, sa isa ka case. Kung may time pakita tayong isa pa gito ba lang parte sa isa ka widow. No? Ang kung pili natin ito matugangan. Pero tapuson tayo ng isa to kung di nang ilaging pili. No? Siguro sa team or sa grupo, group ni Brother Noel. Brother Noel, okay, ang imo group. Pero may kita po na wala pa. Do wala ka sa mga partner mo. Wala pa ko pastor partner. Basi kung pwede tanay ma-request ko iban ko partner basi sila gusto man nila mag-batin. Gani man ihatag ta sila guro karon ang pagid. Basi ikaduha na lang kami pastor nga ang ako na sa pastor. Ginsulat ko lang sa notebook, i-picturean ko lang padala i-send sa imo sa para nga nga hindi na ako mag-type sa Actually tapos na ni kung inagin i-rewrite ko liwat kay gusto ko document ko man sa akon nga notebook la para tanan-tanan sa mga lectures mo. Isa lang So karon ko lang ipasa. Okay lang Brother Noel. So by the way gali ay kanami sa inyo yung mga din pang obra nga essay niyo. So ako na-bless ko every time na ginabasa ko ang ginapasa niyo. So I'm really blessed no because nga especially sa question balang ano ang method nga do best apply kanimo sa imong mga situation o kon sa imong mga friend. Kag praise God ako tulog manluha ko lang mabasa no sa inyong mga pangsulat no? Because a life changing experience again no kag right
timing gid ang even ang mga na-learn nga paano nga sa din na nadag-an or naging victorious ka mo out from it. So encourage gid no sa inyong mga ginsabat no kay dugang encouragement no even sa akon kag kanami sang mga insights no kag ang even ang experience nyo gid mismo sa subject ninyo. So mo nang akon nga ginakalipay no kay nakapasa ka mo kag na-encourage gid ang no ang bisan kamo no kag sa akon man nag-learn gid kita tanan. No kay nag-abot ki sa point bala nga ginatubang ninyo kasi inyong nga mga pamilya ang sitwasyon kanagamit naman ang ini nga lesson sa ila. Kaya so siguro ito ang aton favor anay si Brother Noel kay since to permi lang man siya nagambal sa ila group no basi karon ang iban niya nga mga member amo pambalon niya. So ihatag naton bis sa isa ka group no luwas sa kay Aldilin nga group kay Brother Noel. Sino dira ang isa ka group kag ang ilang nga presenter? Si Ma'am Jenny. Hello, Pas. Good evening. Wow, sige Sister Jen. Good honor. Bali, ang grupo ko is si Ma'am Karen, Ma'am Susan, kag si Ma'am Lala. Okay. Sorry, I don't know if kagahod yung mga upod ko, be. So, bali, Pas, what if, ang ginapangay mo, Pas, ang about sa widow. Depende kung di nang unahon mo, subo. Sige, i-share ko na lang duwa Pas kayo ka namin mas may sa amon nga may experience amo na. So, ang about sa number 1 about sa widow, ang iyang problem is life loss kag kung ano ang degree is really extreme kay hambal niya wala na siya pulos amo na. Ang hambal niya nobody needs her, nobody needs me now. So she feels empty and para sa amon nga group pa ang nagligad hambal namon nga extreme na gid ang iyang problema. Tapos ang help nga mabulig namon kung may ara kami kilala nga pareha sa iya, so dapat don't let her be isolated and must have somebody or physical presence Pas. Hindi siya dapat mag-isahanon kay basi bilang madalma na gid kag amo lang na sa number 1 kaya wala may makarelate sa amon about sa widow. Pero sa number 2 Pas, sa divorce, ang iya problema is relationship loss. Tapos amo na para sa amon is severe naman kay hambal niya ang kabuhi niya kuno is iya lang ang husband. Kumbaga ang identity niya kita sa husband niya. Although nga Christian siya, pero hambal niya my life, I love my husband very much and kumbaga hindi na siya mabuhi kung wala yung husband. Sa help nga mabulig namon if ever nga may ari kay friend nga amo ni, so it will not be resolved unless she will come to repentance na forgive niya ang kaugalingon niya ma-forgive niya ang kaugalingon niya about sa natabo sa iya husband nga nag-divorce sila kag dapat makita niya ang iya self-worth nga in Christ lang gid kag dapat mabalaan niya kung paano i-handle ang rejection nga ginatawag kag of course it is all about nga na-reject siya kay tatanan na reject man as what we have learned before. So what we need to learn is how deep our rejection was, and then we need to come to the Lord kay balaan man naton nga hindi lang kita ang na-reject kundi kita tanan, hindi lang isa or siya ang na-reject kundi kita tanan. And she must understand nga ang life niya ara kay Christ ay ang identity niya ara kay Christ, hindi ang iya husband. Kag she needs to pray for her husband at the same time because inhambal niya nga siya ang Christian tapos ang iya husband is hindi. Tama ko. Sorry.
So, oo. So, tapos ang na-learn ko lang di about sa akon wala experience pass nga it is really true kung ang family mag-divorce una nga maapektuhan is ang kabataan Yes. kay may kami kid last time nga kabalo ko nga ano siya masubo gid siya nakita ko siya sa CR tapos iba man ko siya as in nga sakit sa heart kay hambal niya teacher kung what if my daddy will go far away is it okay but because I know nga struggling sila divorce ang iyang mga parents so para sa akon as in it is not good nga kung mayroon ka divorce balang family background how and na-learn ko nga ang una nga maapektuhan is ang kids gid and para kung may ara kita pamilya nga muna dapat intindihon tagid sila nga ang aton nga ang kung ano ka importante ang isa ka pamilya nga buo tapos prayer gid nga mabulig para sa kabataan kag sa iya mismo nga nag-divorce na sa bata sa mama amala na pass. Thank you gid Sir Jen no sa sina nga duwa ka ka case na ang ginhatag nga inyong observation as well as ang mga solusyon nga nakita nato no. At least nakarelate sa dayon sa inyong personal experience no. How sad gid actually ang mawitnessan mo ang isa ka bata nga ara bala broken family no ginatawa so painful ang nga balatyagon gid actually so thank you gid ang group ni Sir Jen so anybody karon to lang guro no siguro ang grupo po ni Aldi kung may ara pa kamo ma-say regarding sa isa ka case no sa may sa widow no para at least madugagan naton ang mga insights pagid before kita magtao sometime kay Brother Noela no kay do masulog ni si Brother Noela okay Why ko na upod pass? do wala na yung pod mga duwa sige lang Sige sige si Aldi na Brother Noela yato na kay Okay. Aldi isa pa sila ka case nga wala na Brother Noel, ako na yung ma-review ko. ate sige okay si Brother Noela na wow thank you sadya niya. Okay, enjoy yung tanitanan na. Actually, in behalf of my 3 partners, nga why sila pa, I don't know kung nga what sila. Eh, ang case study namon regarding dito sa may isa ka nag-divorce na gid sila ya. Ay pag sila nag-divorce, gina-consider pa nila nga ma-divorce sila. So, na istorya namon nga 3 kay may isa lang kami kaupod, ang 4 gali. Kay may isa kami kay hindi ko lang pag-mention ang name, isa sa upod namon, may the same situation siya nga by the way, mayong gabi sa tanan no. Mayong gabi sa tanan. May isa siya ka isa siya ka daw libayo niya ni Bla or something in her family. Nga mo gini ang sitwasyon no, mga divorce na gid sila. So kung makita ko ang sitwasyon nga kung paano namon ginitawaan justice ang siling ko gani namon anay ginsokay namon anay kung ano kadako ang consequences amo be na actually in my life amo gid man ko na magano mo no mas ginapaboran ko kung paano kabugat ang consequences rather than decision making because dira kita mabase kung mag-go kita sa sala o kung hindi kung tama kadako kag kabugat sa consequences. So what happened to her no nang maano na gid sila ma-divorce na gid sila pero ang amon nga ginhambalan nga 3 nga siling namon isa lang kami isa man kami tanan ka suggestion nga siling namon gin consider ko na nga bilang kami nga mga lalaki abi
We are kaya ang natabo abi sa iya nga bana nga ni may girl na gid man. So gipamangkot namon kung ano na bala ang natabo sa ano may komplikado na bala may bata na siya bala dito sa girl sa other woman. Siling niya wala pa man. So good thing kay why pa man. So ginambal namon nga tatlo nga sometimes sabi ang divorce abi kung paano siya kabugat areo. Mas mayad pa daw nga mapatyan ka na lang sa bana kay at least kita mo kay mambalaan mo nga patay na siya nga hindi na ka magkitaay. Pero ang divorce that's why really I know that kita ko no nga ang Ginoo makasiling nga he hates divorce because of that weight of the consequences. Kay not only nga mga kabataan masuffer, pero it's a lifetime sentence bala. Do sentensya bala, hindi siya mapataya. Every time nga magkitahe ka mo sa mga kung ano man nga mga affair, family affair, diyan lang siya sa ingod mo. So those are things nga tama ka budlay sa sulbaron. So that is why nga ang divorce hindi gid option para i-desisyonan ka duha ka mag-asawa because of that reason kay maluwas nga syempre masiling kita ay divorce na kami na pero don't you think nga bata mo way gabatyag na mo bla. So at the same time ang bata mo abi magambal abi nga ma dito na lang ako kay papa ano ba tiyagon mo or si papa naman abi ang nagkumkum sa bata masiling ba papa dito naman ako kay mama. So ang consequences nga tama na kasakit though loss bala nga okay lang ang malos nga way na gate pero ang malos nga daw diyan lang siya permi nga kirot sa mag-asawa it's so hard nga na. So that's why yung babugatan ko ning babugatan amo ning grupo nga ang amuna ang kadako ang consequences sa divorce nga ginatawag. So then kung hindi gid masarangan kung may mga area kami nga hindi masarangan una two heads are better than one. So i-commit naton ka kay Lord. No, siya ang isa ka ulo nga magpamisar sini para sa aton sa mga wisdom nga kinahanglan naton. So isa man ang aging kaisahan namon. And then good thing kay samtang nga ginaano namon ginabaybay na ginadalay dilay ning problema man nga the same yan sa atong istorya, the same man sa tong iya nga family friend nga ang natabo gani nga samtang nga ginadilay namo nagkakaintindi kami nga kung pwede mag-hang-on sanda nga duwa kay nag-share man ako siling ko kami balahan nga mga lalaki siyempre ako siguro may mahambal na kita kuya kay I'm at 50s of my life and I'm married around at least 26 years na kami ni Mrs. So why ako na-absulto sa ginatawag nga mahalin ang akon nga pagtingin sa iba. Ay abi ko gani siling ko hindi man ako siguro nakuha nato ng point. Hindi ta maimbitar nga masiling kita mambal kabi nga strong ako hindi ko ya ma-attempt sa iba. Pero it's just like a stages of life, no? Those stage bala sang pagiging growth sang isa ka lalo pa sa lalaki ako nang ginistoryahan nga pag may mga tendencies nga sa sulod ka hindi ka mo makamayad magkomunikar good thing na lang kay ang asawa ko born again nga daan bago kami mag-asawahay siguro from the time nga nag-asawahay kami hindi ko magsugot nga ang asawa ko hindi born again that's why nga pag-asawahay namon nag-sinner's prayer kami ay gindala ko sa Ginoo dayon. So those are things ang good thing tabo. So siling namon ni tatlo. Okay lang kung madugay-dugay. Total may time pa makita. Okay. So para at least maka-encounter kita ka ibang mga problema bala nga kung pertaining sa design gid nga siksak gid nga problema sang girl nga diri sa istorya nato. So that is why nga sang nag-istorya na kami nga grupo nga nagsiling man ang amon nga upod nga siling niya oo amo na amot sa dira na kami sa bunga stage di siling namon good thing kay siling ko nagalipas lang ang lalaki sa amon nga side no nagalipas lang abi ang mga amo sina kung mas matimbang gyapon ang pamilya ang bata ang asawa
ang ginapasuber ka mga lalaki ko nga gusto nanda mag lantaw pa kaiba is that they are still in a stage nga kita mong mga lalaki, mga conqueror. Pag hindi nila na conquer mga areas nga na daw feeling nanda bitin daw na bla. So pero basta nga tani maabot lang nga way lang sang conflict, i-go through nanda, nanda, hindi nga daw isa lang kapitik sintas ma-realize na lalaki. Hindi. I do believe nga makita kita na lalaki ang bugat nga ang babae ang tuod nga asawa kag ang mga kabataan amo ang dapat nga mahimo nga priority. Pero siling namon advice namon nga ang babae tani just continue to pray for him and continue to love her. Hindi siya manginnager, hindi siya manginnag pala, don't be in attitude of nag. Kapin pag ko magpuli, malamo kami mga lalaki, may mga attitude kami nga sa bilog nga adlaw pakpakbal ang imo nga matalinga bla buta lang ka pratatat ka mga istorya. So that is why nga sa mga lalaki, siyempre kita mo nang daw maminsad ng lalaki, straightforward. So that's why nga pag uli na sa balay ko kaysa, gusto na mo nang why ka na sing mabatian nga mga kapin ng babae bla to diyan nabutang sa Bible nung kagahod gid bala. So amo na gin-advise na namon siya. Ka good thing nga pagkatapos ng istorya anay namon siling sang amon nga natungdan nga grupo nga atong subong naghangon sa nga duwa kag daw medyo nag-decide na sila nga hindi na sila magkadto sa divorce nga situation. So at least nagkakaduga nga kami nga sa impormasyon sa amon nga upod nga continue nga maluwas nga ginapray mo sila. At least ma-share niya ang bugat sang divorce kung ano kag klase na kagarap ka rough pala kung matabo ina nga dapat maintindihan sang lalaki langan ginaagyan mo lang na pero sa babae naman naman pagpasubtan nga daw ginaagyan niya lang kundi padayon niya nga palanggaon pabatyag niya sa banay nga ang pagpalangga is a sign of change man sa iya nga life. Malamang lalaki gahulat man nga kung hindi ka magbagot hindi man ko sa imo mangita ko. Daw man nabla ko amo sa lalaki na yang side So kung idugangan niya ang effort niya nga pagpalanggaon don't mind ko ni may mga hindi siya maintindihan, then the guy will realize nga amo gali na nga ginihimo na sa babae ang iya nga part which is to change her attitude, change nga manginager sa every time nga may nga pati only mogdagi. So amo lang na pastor I hope nga na justify namon or na tawa namon justice ang istorya sinang babae nga they are now in a stage nga ma-divorce na get nga in just sa iya nga sitwasyon nga daw hindi niya man mapasubtan because ang mga kabataan. The same way man sa amon man tanang nga tawan man namon na justice ang upod namon diri nga si brother sister daw man bla si Brad or si sis gali nga ang iyang family friend nga na istoryahan namon nga amo na ang ilang bisan paano maistoryahan nila ng sa area sang divorce nga it's so rough na katama nga klase nga pangabuhi kung matabo na. So I hope kagi a good thing kay at the end of the story nga gistoryahan namon may istoryahan na hindi na sila mag-go into divorce. So muna Pastor Raymond kabay nga nakatao man ako sang insight kag gamay nga sharing kung paano bla ang loss and grief sa kabuhi isang mga katawhan nga kung paano siya magpuyo man sa aton bilang kita nga mga Kristiyano. So mayong gabis tanan kabay nga may na input kami gamay kag natawa namon justice namon nga problema. Thank you so much. Brother Noel, sige, thank you Brother Noel. Okay, so yeah, so Brother Noel, pwede pa to kurang isa pa ka case later. Okay. Sige, so go na kita kay Sir Aldi Sir Aldi sa ilang isa case na i-present. Sige, go Aldi.
gabi sa tanan, magad upas. Ang gabi. So, in nang ligad, nag-share kami na sa amon nga diskusyon. Ang upod ko si Rose, nalipad ko si Bethany, Dason, si nang Ada, and si nang, nalipat ko sa UK, gani. Rachel. Rachel. And, so, apat kami sa group. So na-discuss naman namon or na-share naman namon sa group ang amon nga na-discuss sa number 2 or letter B nga problem. So sa first naman nga problem, inisa sa widow naman niya no, nga naka-experience siya nga siya nag-alaga siyang husband and he considered his husband nagidya nga life. Then napatay ang husband and then sang napatay ang husband na lost man ang iya nga life kaysa dudra na nag-revolve ang iya nga life. So sa pagtanaw namon sa sini nga situation nang makita man namon nga do sila na lang gibala sa nga duwas ang iya nga bana at the end sang ilang nga life siguro medyo tigulang naman sila kaya ang ilang mga children married naman duduwa na lang sila sa husband nila and doon na left behind doon na iwanan doon na palayo siya sa mga kabataan niya. And from there, na makita tagid nga grabe gid ang iya nga grief. Kay duwa na lang gani sila nabayaan pa sa sang iya nga husband which is very very painful and very ang hopelessness, ang grief, balaha kag loneliness nga na feel bala sang ini nga babae nga widow is very gid extreme. So it is a life loss nga problem. Yes. So then nakita namon nga sang napatay na so iyang husband wala na siya sense of purpose, wala na siya purpose. So naging insignificant na ang life pinakambal na sa ganyan, no one needs me now kay do wala na may kakinalan siya kay wala naman siya ginaano sa mga kabataan niya. So ang help guro nga mahatag namon kung lain siya na tao or sa search siya sa abi or na-encounter niya siya namon nga amon nga klase nga person, ma-offer ka guro namon nga help is physical presence gid or bala nang ang presence gid naton physically with that person, not just nga isa lang ka session nga opdan ta lang kasi ni nga adlaw hindi amo na bali gradual niyang iya nga healing, gradual man niyang iya nga pag heal sa emotion niya and let nang sa mga mo nga kasi nga tao, let them experience anong pain nga na-experience nila. Kumbaga, I believe, ako personally, I do believe nga kung example, nag-grief ikaw, kung nag-suffer ka loss, kay I myself, doon naka-experience man ko na lately lang gid, nung naka-suffer ka, mayara ka, namatyan ikaw, no, naka-experience ka ng loss of someone sa imo nga life. I think it is normal nga kinahanglan i-feel ta ang pain init na pagyambal nga i-surprise ta nga hindi Christian ko dapat maging okay lang kuya, hindi ko dapat masubuan kaya ra sang Ginoo sakon. So no mayara kita na nga mentality nga amo na and hindi na siya healthy, kumbaga toxic positivity na siya. So kinahanglan ta siya ipa-feel ba lang nga normal lang imo ginabatsyag nga pain basta tandaan mo lang nga ari lang kami sa anything that you need, ari lang kami in support ng hindi ka naman pag-iwanan, hindi ka naman pagpabayaan. If you need someone to talk to, ari lang kami di. Pero let her experience the pain, no? Mahambal kita kung anong mastorya kita sa iya physically nang syempre tigulang na siya mo kinahanglan niya pag-care sa iya. So hindi man sa gi-intra kita, pero supposed to be ang children nga gid niya ang maka-heal gid, makabulig sa healing niya gid. Kay ma-attach sa iya mga children, siguro may mga apo naman ni dako ni mabulig nakalipay man sa iya nga healing process once nga maupo di iya nga mga kabataan, no. So amo ginaguro and first ang pinaka-importante nga kinahanglan tagid siya is prayan tagid siya. Let's i-prayan gid for God's comfort, God's healing sa iya nga life, always backupan tagid sa prayer and sa word naman, no, nang always nang to siya everyday pwede kita ka send message niya or a bit from a book or any verse, one statement lang that na dason kamustahon lang everyday, kamusta ka na, do i-follow up kung anong changes na anong update na sa iya and then let her makuton siya kung anong mga things nga she loves doing. Lang craft yaabe kung diin siya nami
kundi ang passion niya. Then buligan na siya naton nga magsugod naman sa amo nga bagay nga himuon niya. Hindi na siya maghimo mo kay feeling niya gani, di ba? Ano na siya, wala na sa purpose. Pero let us introduce her again into the things nga na may passion siya kung kanamian niya himuon. Kay amat-amat ma-develop man na ang passion sa iya, amat-amat mabalik sa iya nga ano nakalipay balhaw. Pero hindi pa sa pagpiliton nga dapat okay lang na doon hindi na yan doon hindi na siya kumbaga helpful para sa iya. So amo gid na prayer dason ang word nga iputa into action no nga maging ang word ni Lord nga I will be with you, ang word ni Lord nga i-help ang mga widow, dapat iputa na into action kita nga as Christians maging amutan na dapat sa iya ipakita. Hindi lang ta puro hambal nga sa pulong sa Ginoo dapat ginapakita taman siya in action ang pulong sa Ginoo. So amo lang na pastor. Thank you. Thank you gid no Sis Aldi no sa sina nga observations naton kag mga possible gid nga nga help sa iyan to address ang sina nga struggle no sang loss na ginatawag. Okay, so siguro going back to Noel na lang para at least i-process natin isa-isa to ang cases. Sige, Brother Noel. Sige, mayang gabilat sa tanan no. Ari ang amon nga ano no ang list sa amon nga nakita nga problem niya as she go on with her life. Siling niya actually nastoryahan na namon ni last time na nastoryahan na namon. Siling niya she feels empty na and then not worthy anymore. Isa pagid is she misses her husband. Isa pagid is it seems that she lost her identity. And ang pinakamasakit gid diri sa tanan actually maluwas nga na lost ng imong husband na mismo ang iya nga mga sinanguna blang ang mga gawi. Ang pinakamasakit gid sa tanan is mga kabataan niya wala na nag-start upod sa iya because nga sige siyempre independent na siguro mga kabataan niya. So istorya ng mga tatlo, so paano nato ni siya istoryahon? Amo na ang amon nga una nga question nga apat kami. Sini namon ang nakita naton di sa istorya niya gali do kung mag-amo ni siya kay bala mo kung kilala niya ni kung may relasyon na siya sa Ginoo automatically mahagan-hagan gawa ning iyang pagiging straightforward sa iyang mga gina-grip bala kaga loss no. So, hinay-hinay guro tong karon namon anay kung may madalom siya nga relasyon sa Ginoo, kung way gid man, then sana ka mga bagay nga misyono namon nga bisan paano madulong namon nga ang paghigugma sa Ginoo no mataas sa imo nga ginapatyan. Isa na. So I don't yes sakto gito sa ang tanan nga ginhambal ni sister kag ginabag-o lang gid nalimtan ko na si sister no ang true name niya nga hindi lang gid sa hambal but sa buhat gid. I do believe I agree with you sis no, thank you so much for that reminder no. And amat-amat lang ya kay why kita kay kaya amo lang na ang makita namon kay kung may mabuli kami siya yes physically kung may mga makita kami ano I think this girl this lady gali or a woman this woman kinalan niya ni siyang ka-istorya man. So siguro i-join na mo na amon nga mga asawa kung sino man. Alimba kung apat man kami ang natungdan abi no nga para nga mag-istorya sa iya. Ay at least once a week kuro isa sa amon nga ma-visit sa iya no. Kaga magdalaman ko ano biraang sa iya. Pero with a focus nga dapat matahatagan namon siya sang isa ka bag-o nga habit nga pangabuhi nga kung pwede makaayo siya sa iya mga kabataan nga kung may mga apo na gid man siya ituon niya didto ibaylo niya kabaga siling gani ang daw sa isa ka habit ang maka-conquer sa isa ka habit is you make again another habit para nga why na damo nang struggle. So made up her mind i-encourage namon nga hindi pa katapusan sa tanan may mahimo ka pa kung hindi ko kung
mahatag guro kami sa mga options like kung gusto mo pa mag-busy ka sa business or kung bata ka pati find another. Kaya I don't think so kung makakaya niya pa magtaliwat sa kupon sa kabuhi. Pero kung hindi, so si mapokus siya sa iyang mga kabataan kag magtutok siya sa mabulig niya sa mga apo. Parang ang iyang pagpalangga sa iyang husband, makita niya bala nga hindi lang amuna ang dapat kasagit paminsar kundi nga aning mga apuya may mga puturo man sa pila ka adlaw nga magiging part man sa kabuyag yapon kag matatak man sa iya when kung siya naman magtigulang So amon nga obrahon no nga bali nga grupo nga ano namon siya nangi amat-amato namon siya pahinay-hinay nga pagpainchindi nga kung ano man tong natabo, sakto man tong habalagi na ni Sister Liwat nga let her agyan niya na i-go through niya ang ginatawag nga grief because nga importante na sa iya. Importante because nga kinanglanon niya kay hindi mo pwede basta hukson ang salbabida kuno kung hindi ko siya kabalo maglangoy. So ginahimo niya pa nga salbabida. So from then on, tunduan naton siya maglangoy basta makuha naton salbabida. And then she will swim at her own na. So muna amon nga justice nga ihatag sa iya para nga maano namon makita namon bala nga ang amon nga pagsabat is a form ang isa ka pamaagi nga pag dilay-dilay bala ginapamisaran mo anay mayad kung ano mayad sa iya, gina-evaluate mo anay kung ano problema, ginalantaw mo kung ano kadakwang consequences which is ang mga method bala how to deal problems motong hindi ko malimtan kay Pastor Raymond no siling nga may mga method na may method A may method B and then again hindi ko pa i-bulon sa method nga na ang ginatawag nga we will commit amon ng last namon nga no we will commit her to the Lord kag kung ano man ang kakulangan namon man bilang mga advisor or counsel para sa iya i-commit man namon nga ang mga kaalam nga madugang namon sa iya kabuhi magahalin sa mga ano sang Ginoo sa nga kaalam halin sa Ginoo halin sa iya nga pulong kag kaalam halin sa iya nga balaan espiritu. So muna no at least isan pa ano na istorya na namon nga apat last time. So thank you so much again. I hope na may kanya-kanya kita nga lantaw kung paano magbulig kag magsolbar sa problema sang kabuhi. So thank you again. Good night kag kabay nga mapadayon kita sa madaming pagkagaling istorya. So thank you so much. Amen. Thank you, Brother Noel. No? So salamat, kid. Actually, ang ato ni nga part nga ini sa atag sang paglantaw sa sininga duha ka cases. May allowance pa makita sang time naton no. Praise God, gid. Salamat kag actually gina-comment gid kamo no sa inyo pag present no on behalf sa inyo nga mga group. Ginsay-say ninyo ang inyo nga na in-discuss last Friday. Kag somehow nakahatag sa aton sang dugang ibalo no kag mga dugang pagid nga mga insights kung paano naton address ang mga situation is nga ma-encounter naton along the way no. Kag praise God kay even during sa mga class naton no sa pira ka semana nanugid no na actualize gid ang ini nga mga learnings because may mga students kita nga naka-encounter gid sang sina nga mga sitwasyon. So nangin help gid ni sa ilaya no nga nangin counselor sila sa sina nga problem no sa sina nga family nila kag nangin blessing gid sila actually. So thanks gid for sharing kag courage man i-open naton diri sa sining group of learners ang aton nga mga ang aton nga mga experiences no like si Brother Noel gin-share niya man ang iyang nga past diri no with such boldness and courage no I really commend ginaya no ang una nga mga baga kung paano bala nga lagpasan yung ina no
kag na-heal ka mo sa sina nga situation, no? Struggle sa life before. So kag paano nga ang mga teaching ni Paul na ano gid, no? Na-remind kita liwat nga tuod gid nga ang pagpalangga no sa asawa importante gid. Paano ang pagpasensya, no? Para ma-save ang marriage man. So damo gid ang mga learning. Diri ka may comment diri, may nag-comment pa lang. Ambal niya, hi pastor, pwede ka ask kung may ara pa kita time sa sharing. Gindali ko lang abi, I thought limited aton time. No? So si Jenny nag-aayo kung may idugang pa siya. Okay no problem. No? Sige, Hello, sige. Pas. Kaya ko pas limited lang atong time. So, wala ko giging say-say a lot. But, sorry na si Ma'am Lala, kay si Ma'am Susan, kaya na wala pa sila. So, kasi meron may ara sila na dugang about sa ila real experience. Ma'am Susan, may ara ka may dugang, ma'am. About sa Okay. divorce, bala ma'am. Thank you. Makabati ka mo? Yes, sister, yes. Go ahead, Ma'am Susan. Na-unmute, Ma'am Susan. Ayan. Okay. Makabati ka mo? Yes, ma'am. Okay na? Yeah, okay. Oo. Ginakuan ko lang kay ining I am ang ako niya nga I'm divorced. I've been divorced for how many years na? Dugay na. 71 years old na ako eh. So that was like when I was in my 30s, no? So I really went through the process. That was how I got saved. Born again ako. But even up to now, my ex-husband is not born again. Pero we went through a period of ang period of sa ako niya ining you have to learn to forgive and ang kwansang relationship nga magiging civil for the sake of the children. So it's at that stage at the same time makita mo lang works ang Ginoo nga they need to be saved. Kag the son, even with this, open mo ang door nga may ara ang room for nga ining the forgiveness is there, and at the same time makita mo nga of course he's married with his second wife, and amo na ining both of them are seeking the Lord too. So ining damo sa mga instances nga makita mo ga-open lang ang door sa Ginoo nga maka-share ka man sa ila. Pero ang kuan ko lang diri ang kadamo sang nabalaan ko when I was going through that period, and part of it amo na maybe it will help in the counseling kun preventive pa nga sa way like kay ining ang nakwanan ko ang nagpa-intindi sa akon ang culture naton, no? I was it was told to me by one Christian counselor. Part of the reason why the divorce is so prevalent in our society and even maski sa states man is because ang kuan naton ang family structure naton is like kulang ang kuan ang father figure, nga maka-implement ng divine order sa family structure. So it boils down to sometimes the husband has difficulty finding his identity because ang iyang family background ining may kuan siya, may ining kulang siya sa he didn't know how to relate to his father, and usually ang atong earthly fathers would be representatives of our heavenly father, hindi ba? So doing that, if he has difficulty doing that, then he will have difficulty trusting our heavenly father. So it will be very difficult for him to go to him in prayer and develop a relationship. Kagang aton nga culture is this, no? Ang kuan naton, like now there's so much ang cult bless ng Virgin Mary. Ang naton is much of our family life is centered around the woman as an authority figure. So may lang kung babae, pero kung ang male amo nang iyang ginatubang, he has to form his own sense of identity kag hindi niya makulang kung babae ang aranda nga authority figure. How does he develop his
masculinity, how does he develop his role and his sense of ang sa divine order is that he has to be the head of the family. It doesn't mean that the woman is inferior to him. It's just that the quality of the anointing is different because the woman has a role to ma-equal, more of a helper, alongside. So the man has to learn to hear directly from the God the Father, the blind prayer, for him to be able to exercise his leadership. Kag wala na, it's not that. That's why he doesn't have a sense of identity. In that sense, hindi pa fully developed. Because first of all, sa aton nga culture, usually may if the father is usually not dominant, not active participating, usually may tawag ng do absentee fathers bala ng mga roles nga most of the time is out looking for jobs, even sa mga OFW. So wala contact ang bata nga lalaki mag-develop his sense of male identity if the father is absent, no? At the same time, kuan man ining damo pa na maskin ang mag-relate siya sa father kung kisa may mga fathers nga okay mabudlay man mag-relate sa ila kay for instance may mga personality nga mga differences hindi pa sila born again. Let's say for instance the father is a perfectionist, mabudlay man sa ila nga mag-relate sa perfectionist ng mga tao nga very stricto kay ang ilang idea of God the Father would be like that. God is perfectionist kaduson ang iya nga kwan for being loved is condition. It's based on performance and condition. It's not really a joyful relationship nga makatrust siya sa God the Father. Amo na may mga hindrances sa mga personalities kung as ang natural father nga naghihinder man sang even the child, man or woman, to develop a trust relationship with God the Father. So dapat maayos ma-eliminate ang mga amune. And at the same time, ang sa culture gidya naton ang women ining ang ilang role. Of course, ining may ara ng kwan nga, the women have to be equal with men. Okay, doon sa may drive nga muna nga, we encourage to develop our capacity for self-fulfillment. Okay man na, even the states muna. Pero even sa state subong, it should not be done at the expense of diminishing the worth naman of the male. As ang gwaya subong ini ang sense of the masculinity sang lalaki is being diminished. Nga mo na kadamo sa mga bakla. Because of that hindi develop ang ilang ang ilang sense of masculinity, and it's brought into the relationship. If it's not developed, and actually inside, if the female is the dominant figure in the family, may kwan may resistance sa lalaki. They have a tendency to reject whatever is given out by a female authority figure. Hindi sila makarelate. So that's why sometimes these things are being brought into the marital relationships, mga dynamics. Hindi sila maka-fully accept ng kisa kung ano mga input or mga kwan sa mga female nga mga dapat because they have to learn to hear from the Lord for them to be able to make their own mga kwan nga mga sound nga mga decisions. That's why ang sa amon nga mga kwan they have courses like to counteract this. I mean even in our society, okay, maski magtanaw ka, there was a time sa amon nga time nga man ni ang aton nga may Boy Scout kita, of course, ng mga organizations that would be to train young boys, to develop these skills. Ang head sang Boy Scouts, babae, hindi sila makakita sa mga lalaki makaka-take on sang leadership, for this type of mga endeavors, no? Tapos once dira is really, we have to have more seminars on developing ang sense of manhood. Kadamo sa mga kwandiri nga how to maximize your manhood, how to develop your identity in Christ. Amo na ang nila gina-introduce nila for this for men also to develop their identity as that, and even
it's even brought into the religion because it's very hard for us to even pray, like with the cultural background that we have. As we all come out from, a lot of us come out from Catholic religions, and how do we pray? That's the concept of Christ in the Catholic religion is so different from what we are taught in the Bible. It's so hard to get rid of these images unless you really read the Bible. Like how do you pray? Ang ilang Christ is dead, okay? Or either infant, mga Santo Niño. Amo na. So amo nang ilang idea of Jesus. Somebody who is dead or helpless, not the resurrected Christ. Kaya ang infant nga, nga pwede mo mainto-into para makakuha ka ng favor. So, that kind of prayer life, ang unang prevalent diri sa aton sa mga most the kwan. So we have to introduce the concept of resurrected Lord, kag what he does, kadang mo sang those things that are affecting the prayer life of the people in the family. So we just have to train people to develop their male identity and also female identities, para mo gina ang kulang usually sa mga current culture. That's why the divine order has to be restored through that. Amen. Okay lang. Wow, thank you gid Ma'am Susan, no, sa sina nga mga real life experience, no, kag mga additional inputs pa, no, sang dadunduman yung pa ang mga previous naton nga mga lessons regarding sa structure or divine structure nga gin-establish ni Lord, no, in regards with the family. So praise God nga nagdugang magina input sa aton nga ang siyempre ang dako gid ang role sa isa ka tatay, being the head and a spiritual leader, no, nga naga-submit sa authorities ang Ginoo. So dira ato makita kung ang tatay nagapamati kag nagasunod sa kaubuton sa Dios. Ang siyempre ang wife naga-follow sa iya, support sa iya, kag somehow maghatag blas ang tawag nga back up sa iya leadership, no, para sa mga kabataan. So that's wonderful gid, no, kag isa ng mga male, no, gitawan sa Ginoo sang unique nga voice, the masculine voice. Sa paghambal mo pala nga stop, enough, no. So sa amo palang karang nga word, no, ang isa ang mga mother, no, may mga tendency isa nga kapila nila hambalon nila bata untat pero wala gihapon, pero once nga ang lalaki na magsulod, no, sa eksena sang kabataan, paghambal niya nga stop or enough, ang mga kabataan makita mo din nga lain ang voice nga gintaos ang Lord sa mga tatay, no. So that's why nga amo na ang Lord sa pag-design niya sa tawag na structure sa family natin. So we've seen a lot of families na in dysfunctional gidya ang role, no. So absentee father, fatherless na society, no. That's why nga damo gidya nga mga affected yang mga kabataan sa karon. So the fatherlessness, the curse of fatherlessness, no? So that's why nga ang prayer ni John gid nga even si Elijah, no, sa Malakay bala, no, aspect of Elijah mabalik, no, nga ang love sang father sa ila kabataan sa ila pinikada sa ila father, no. So that hindi ni Lord pag itawan sang curse ang land. So makita gid nga ang curse ara sa isa ka land because of fatherlessness. That's why grabe ang role gid sa mga tatay sa subong. So subong piradi ang tatay si Brother Noel, ako. So kag I know may mga husband makabudira sa inyo nga support, no, mga ladies dira sa inyo nga mga bana, no, sang ila role. May exercise pagid nila ang ilang role sina with guidance gid sang Ginoo through your support. Okay? So, thanks gid Ma'am Susan. By the way, Ma'am Susan, bro, mga at least 40 years ka na divorce, right? Yeah. So, praise God nga na-manage mo ang kabataan mo well.
no sa sina nga time ikaw lang nag ano sa ila nagpadako. Well, actually, ang case namon and ining when my ex-husband left for the States, it was 1981. Shortly after, I think I stayed with the kids. Pero dito kami nagsilo kami sa Manila, balik kami sa Iloilo. And during that time, dito sa nagdako sa Iloilo. And there was a time when I felt that I had to leave for the States, to find out what exactly to do with my son. That was 1994. And it was also the prompting of the Lord for me to go to the States for Okay. what I think it was partly because He had to teach me how to be more independent. My way siya nga ginkuan ngayon. That was part of my healing process. Kay I could not really be in a church or in a fellowship nga makahatag sa akon sang sound. I mean, they could help me through my healing process, pero hindi as mature as what I was going to get in the States. So that was why the Lord allowed me to go here. Kada so nandira ako sa kay Dave Wilkerson sa church, Times Square Church, and I learned a lot. That was where I learned a lot of things about how to develop my sense of self-worth. Amo na ang importante nga ang imong relationship should not it's no brainer kasi ining ang ex-husband ko ang nag-decide yang mag-divorce. So ining what to do after that, you have to ining ang imong husband is the Lord. He had to teach me to go that Isaiah 54, it was really quickened nga all the mga successive nga mga experiences sa akon. He was showing me na ang akon nga ang soulish ties ko abinos sa ex-husband ko, and gradually I have to get rid of that kasi hindi man siya born again. Sometimes you regress ang pattern nimo sa mga earthly ways nga hindi man sa Ginoo. So he had to teach me how to be depend on him as my husband. Kay makuan di mga ang imong prayer life kay ang iyang promise sa imo is he will take care of me even more than what my earthly husband could do. Oo, kay ginkuan niya ginprove niya gid down to even finding a job. I mean, ang hindi man ko gusto nga magbalik pa na kay ining he was teaching me something. One year miraculous giyang iyang pag-intervene na tanan ko nga mga ways nga makakuha ko sa magiging independent while I was learning his ways diri sa States. Kuan gid tanan miraculous gid ang intervention niya nga makakuha ko sang job, even adjusting my status kay kundi ining kun kuan ka ining tourist visa imo nga kuan ining there's a point nga kung mag-expire ang visa mo, you have to transfer to a working visa, no? Even that was miraculous. Kaya ining akon nga lawyer hambal niya, okay, i-file ta subong ining may na-sponsor na sa akon. Kasi nga ining imo nga sponsorship will probably take 2 to 3 months before it will be approved. So, mintas tanto nga amo na, ining mangita, kaya sang way nga earn ka kaya hindi mo ko gusto nga pagkuhan sa balay kay sa diri kay ining home kay pulig ko na kun amo na no. So I prayed, nag-expect ko nga 3 months ma-approve. The following week on a Tuesday nagtawag ang lawyer's office, congratulations, you got your visa approved, working visa approved. Di ko paano na? Di ko 3 months. Ining kwan. Siya huugani, siya nakibot kami nga record time. Ang guay siguro kung pagbutang niya sa Bureau of Immigration, di lang ang filing system ining padalong, pasaka, Siguro because last minute ining nga gin-file namo, ginbutang sa mga tao ang papeles on top. So amo na ang first nga imbes na sa dalo ako na butang on top ang akon nga paper, amo na ang ginaksyonan nila kaagad. So I was able to get my approval within 3 days. Kaduson nakobra ako nga ining may sweldo na ako mag-abot. Mga instances kag never during my time here
nga ining nawad-an ako sa trabaho. Mhm. You know, there was always something nga reason na ining there was a time nga nagsunggod ako sa akong employer, nag-summer job ako, isiling ko hindi na ako magbalik dito. Pues wala ako na nakapasa sa probation kay may mga requirements, after a few months sa summer job ko nga I could not fulfill. Sabi ko gani wala na ko trabaho. Yan patawag naman ko sa former boss ko, balik ka to sa trabaho. Mga those times kaya hindi ka bala mawad-an sa trabaho. That's right. Mga That's una, right. he was taking care of me all the time and the That's healing. wonderful. That's Yeah, wonderful. oo. No? Oo. So, nambali Ma'am Susan nga the Lord is her husband. No? So praise God, indeed the Lord gid siya nagpabaya, no? Ang overwhelming presence ng Lord, favor, provision, no? Kung paano bala ang imo nga Ginoo nga naging husband mo ever since gid siya nagpabaya, no, kag nagkulang. So amo ni bala kung nakita gid sang Lord ko, no, ang pain, ang ginatubang sa mga divorce, no? So sa bulig sang Ginoo makayanan, no? Pero hindi hapos, hindi madali proseso ang agihan, no? Kag as long as you will just flow sa leading kag sa gina-open nga opportunities ang Ginoo for you to grow sa imong relationship sa iya, no, kag mag-regain mo imong worth, no, imong significance being a woman, no, kag I believe nga sa diin ang situation, no, mangin dako na testimony para sa iban. Kag ang kabataan mo mabuligan mo gid sila maayo because nga naka-recover kaya bilang isa ka nanay, no, na divorce. So grabe, no, grabe nga mga story ni siya, kag very powerful ang ining life, no, in terms of sa healing ministry nga ginatawag man. So I know nga may mga tagsa ka mo, may mga istorya sa kabuhi dira, no, kag kung ato lang tawon na kung paano ang Ginoo come along the scene, no, na nag-intervene, makita mo gid kung hindi tanan na uyang, no. So whatever man sa situation, how painful it was, still all things work together for the good of those who love God, no, according sa pagtawag sa Lord sa aton tanan-tanan. So muni makita ato kung paano kag somehow ang ining case studies na gin-tackle naton, no, natawa nato sang kabuhi, no, natawa sang kabuhi through your group work, no, inyong discussion sa inyong life experiences, no, though nga case study lang ni siya, pero natawa ayo sang kabuhi bala sang life ini nga bagay. So siguro before taguro mag-go sa another part sang aton nga no class, no, balikan ta lang to ang duha ka case, no, i-share ko lang liwat ang aton nga nga tawag ni ang aton nga power slides, no, regarding sa duha ka case nga to. Wait lang kita minute. Okay. So nakita nyo pa siya? Nakita nyo yung bilog? Do ka magnified siya pas. How about this one? Half lang. Ara na to. Okay na ni siya? Duot-tot. Aranan. Okay na. Ay. Okay Medyo na? babaw. Okay na? Okay na siya? Ara pwede. Okay, sige, Asia. So, going back no sa sining case, no, Baldri, a widow following her husband lengthy, no, lawig nga pagbalatian, no, care for her husband constantly, no, kag during the final months of his illness. So, mako mo no, mawitnessan mo kung paano ang imong husband dying siya, gabi nga pain ang struggle niya guro sa mga months, no. Then now she says, my life is so empty, no, because wala nang bana niya. I have nothing worthwhile to do and nothing to live for. So diyan na makita ang severity, no, ang
kadalumon sang pain no because natisipit siya ang nag-care, siya ang nagpalangda, nag-atipan sang iya nga bana. No, ang ila relationship hindi sa koon nga na eh. Nag-unungay gid sila ya hasta sa point of death no. Baga in sickness no, in ano nga hardship ara ang mag-asawa. So hindi hapos sa isa ka asawa nga amo na ang iyang ma-experience no, nga madulaan sa sangbana no nga kung paano bala ang ilang pagtamdanay ay la relasyon tama kadalong. So makita naton kung ano ang ano kasakit ini no? Because ang severity bala sang tawag no bangod sang significance no kag degrees ang ila relationship bilang mag-asawa. Hindi laog-lahog no. Kag maghambal siya hindi mo siya mabasol, hindi mo siya malun nga ano man timo man isa mo ni imo mga balanon no? Because nga daw halos ang kabuhi niya ara na lang na-revolve sa iyang husband. No? So that's why makahambal siya nga my life is so empty. I have nothing worthwhile to do. Grabe ilang nga soul tie bilang mag-asawa. A good soul tie actually, no. No bangod siyang grabe nga relationship nila. Pero nag-abot sa point nga dapat ni siya i-deal gid actually ang ilang ini nga soul tie nila. No? Because nga naabot na sa point hindi na siya mabuhi kung wala iya nga bana. No, kag wala na sa worth, no, kag wala na sa reason for to live, no. That's why nga ini nga bagay i-process kini sa iya. So ang niya I feel I have lost my identity. So nadula iya nga bugos na ano sa iya ko gulingon because dito na bugos sa sitwasyon. My mind is filled with the memories of my husband's painful illness. No, my children are married. No, kung makita ko man nga sa diin nagaisahanon na lang siya. So hindi laglahog ni kag salamat sa inyong mga inputs kung paano kamo nga sa din updan ning babae ngini no. Hindi lang hambala na sa sang word of God kag pray ka lang da no? Kundi nga updan mo siya pray no may batian mo kang higad nga hindi lang hambala mo siya pray ka da kundi nga updan mo siya nga magpangamuyo no? Together gid kamo baga nga gina batsyag mo gid lang iya ginagihan no alongside kagid sa iha then do follow-ups no so amo ni ang mga nakita naton kasi siyempre i-process gid sa iya ang grief no kay makita naton nga ang every grief no ang every loss may ara gid siya nga nakasunod nga grief so dapat ma-process ang grief nga ara sa iya so dapat sa ganta guro no kuno ang kabug-at sini nga babaye nga nangin widow siya then other thing diri naman I know nga sa inyo itong naging pang-input kay na damo to gid kamo na ano gid siya nakabulig ito sa aton nga study ngayon. So diri naman sa kay Margaret no Margaret was divorced by her husband who has since remarried. This is her story. I love my husband very much but after I became a Christian he began to spend more and more time away from home. He wanted to do things that I felt a Christian should not do. Even though I tried to keep our marriage happy. So he decided to divorce me. So na-learn naman siya sa kay Paul sa may 1 Corinthians chapter 7 ang ining pagtudlo niya about divorce. No kag dito para lang sa kay Paul makarelate kita sa story sini nga babae no. So kung ang lalaki ang mag-decide nga mag-separate or mag-divorce sa aton, why kita mahimo sina no. Kag ang babae siyempre ang imo yang work i-recover mo gid kag mo matokin na learn taman kay Sister Susan kung paano siya nagbangon as a woman as a mother kag para sa iyang makabataan no finding herself kag nakita niyang iyang paglingon sa Ginoo kag ang ang husband niya is God no kag way gid nagpabaya ang Ginoo gin-prove gid ni Lord nga siyang tatay naton siyang aton nga baga husband nga way gid nagakulang nagapabaya. Then hambal niya I feel sad and guilty that our marriage broke up. So nag-abot sa pun sa iya nga because of relationship loss nga ini. Nangin ang guilt nagsulod sa iya. No? Because siguro sa iya gin way niya nahimo para sa iya ang may dapat pagid himuon niya para sa bana niya kag nabot sa point nga nagbulagay sila. So ang guilt daw siguro nagduman yung pa ang aton topic no sang stages. No? So ara ang guilt nagasulod. Okay? So because nga sa diin wala na safe ang ilang marriage and I feel rejected by the person I trusted most. No?
So grabe naguba man ang trust, no? May trust issue sa dayon. So para sa iya, now I have to work to care for my 2 children, and I feel that people are critical of me because I am divorced, no? So isip niya nga ang mga tao naningkritikal sa iya bangon na quote unquote, no? Naging label siya nga divorce, no? I am ashamed to face people at church, no? Bisan ang church, no? Because siguro probably ang church ay han nga ginsundan niya, no? Wala sila sang sini nga ministry, no, sa mga divorce, no? Di sa karuga baga why hindi sila paano mag-handle sa mga cases, no? That's why nga is good gid nga bisan to kay Ma'am Susan kay na sa testimony niya, no, she found a church nga nakabulig sa iya, no, naka-build up sang iya gid yang person as a woman. And how can I make a happy home for my children now that I am alone? So makita naton diri ang guilt, no, ginabaso niya iya ko bulingon nga nag-amo ng sitwasyon, no. So I believe nga makabuli kita dira, no, sa sinang area sa iya guilt, no, nga wala sa i-blame, no, sa sitwasyon, not even herself, no. Wala sa maginhimo para nga mag-amo na ang relasyon nila. So encourage na lang ginhimo niya iya part, no, as a wife kag why siya nang kulang man, no. So muna ang mga bagay, no, kag paano nga sa diin through man sa mga eksperyensya man sang iba naton di kay na, no, nga sa ila nga paglaygay sa sina nga almost nagit pagguba ang relasyon, no, naka-consider silang nagbalikay sila. I hope nga may ara update dira si sister sa aton regarding that, kung paano sila on process nga i-restore ang ilang marriage life. So muna nga bisan kay brother kay na Noel nga muna nagabot sa iya kabuhi, no, pero ang iya wife kanin ara ang pasensya, ang pagpalangga gihapon kag siya na naka-realize nga ang kindness ni Lord, ang kindness ang Ginoo nag-lead sa iya to repentance, no? Nagpanumbalik siya bilang husband, bilang tatay. Kaya nakita ng kabugat sang pain nga ma-experience ang iya mga kabataan kung magsigi sa iya nga path, no? So that's why nga gin-arrest sang Ginoo, nagbalik siya dito because man sa kindness kag support kag love sang iya nga wife, no. Brother Noel, thank you gid sa mga life experiences gin share naton sa sinyang gabi. Amen, bro. Amen. So manan ko damo pa kita gusto gid i-share kag nakita ko man kay na sa inyo nga mga exam, no, because sa part ng exam naton do ika number ika number 3, no, or number 4 to nga sa diin siguro ari diri taon lang kung paano nga sa diin ano ang method nga best apply sa imong problem or situation. So dito may mga nagpasa sa akon kay ina nga kanabi gid, no, damo gid tuya sila yang mga istorya nga naka-relate sila sa mga na learn naton ay hana remind sila sa sini nga mga topics. So hope nga damo pa kamo gusto i-share, pero ano lang hatag nyo lang di sa akon ang inyong mga exams, no? Kay manan ko nga sa diin kung nag-learn mo diri sa sini nga subject. Pero siguro may bilin pa man kita nga time para ihatag ko ni karon kay Ma'am Jonah ang nabilin pa nga mga minutos, no, or damo pan time to lima tao ko kay Ma'am Jonah. Siguro ang nga gabi da lang para nga may ara ka mo nga do mamaton nga pabalon ko na lang sa inyo, no. I believe nga magamit niyo siya wherever kamo idalon sa Ginoo kag whenever nga may opportunity nga hatag sa inyo ang Lord, magamit kamo sa Ginoo, no, kapag present niyo sa isa ka tawo sang sini nga material, man ko nga sa diin ma-lead niyo sila kay Christ, ma-point niyo sila kay Christ nga mo ang siya gid ang solusyon sa tanan. Okay, so allow me nga i-present ko liwat ang sin sickness disease model. Then after which pwede na kamo ibutang na kon kamo sa room, no, by pair, 1-to-1, kag i-practice nato ni, no, before kita magbayay, ma 1-to-1 kamo
Tapos i-practice niyo siya, tawaan niyo isa 5 minutes, then another naman ang partner 5 minutes naman. Then kung may ara pa kamo yang ano, siguro hopefully may time pa kita para nga sandiin base pa dyan pa man kamo makapaula naman, makapautwas naman. No? So ito ang tagina sa sang kaygayon na. So okay lang nga I will present for the last time. Naging-present ko to kaligad through a top subject lessons na lesson 1, lesson 2. Pero subong in a quick view kag siguro mas concise ang ini nga presentation nakon this evening no, regarding sa sininga sin, sickness, disease. Okay. Alright. Sige. Okay na kamo ha? So bantay lang kamo dayon ha kay tawan ta kamo time nga i-practice nato ni pero kita magbulag kay. Sige. So nakita aton nga is may mapatian lang kita nga mga istorya na istorya no, sa isa ka tawo nga ang nag-amo ng kabuhi no kaga most of the people lang isa maka-comment dayon no isa mahambal nila nga amo na siya nga do ka amo niya nga mga batasan mo do ka toxic sa iya man no so ang good guro nga ato niya i-comment is amo ni siya nga mga pamangkutanon na yan amo ni no what happened along the way ano bala ang natabo sa iya along the way ano bala ang root cause nga ang nag-amo na siya no maybe she was a victim no or he was a victim no, sa isa ka sitwasyon so with that we could be a help no sa mga tao nga itaos ang Lord sa aton along the way kung amo nang aton niya pag handle sa mga situation especially nga makita naton ang isa ka person nga isa most of the people ma-label dayon bala no sa ila pero kita ya kamaan kita magpangita sang root cause no hanggang nag-amo na siya no what happened along the way so that's why through this presentation makita naton ang sitwasyon sang tao ang tuwag naton nga reality sang human life. So first of all, the God's ideal for man. The God's ideal for man. So makita naton nga at birth pa lang sugod sa pag conception pa lang sang bata. We believe nga they are gift from the Lord, they are unique, they are special because ang basang Psalms 139:14 they are fearfully and wonderfully made by God. So ako yaga patigid nga ang mga kabataan regalo halin sa Ginoo. They are a gift from the Lord. They are precious and priceless. Amen. So dapat ang nga gift halin sa Ginoo makaangkon sang privilege kag right nga mabilong sa isa ka family. Okay? A family wherein in-nurture siya in a godly way. In a godly way. In-nurture siya in a godly way. So amo na nga gin-learn naton to kanigad ang divine structure nga gin-ordain sang Ginoo sa family. Nga ang family amo ang nagapanguna, naga-provide, naga-protect sa iya kabataan, no, nagapalangga sa iyang asawa. Okay? Then ang wife naga-submit kada kung paano siya mag-cherish, naga-nurture sa mga kabataan. Kaya ang mga kabataan no because nga they are loved, no, kumbaga ang ilayang love tank ginadepositihan permi sa mga memories at mga experiences nga maka-develop sa ila to be a whole person no so kanami gid because nga amo na ang disenyo sang Ginoo no nga kundi mabilong ang ina nga precious gift alin sa Ginoo no so ara ang Ginoo nga center sang sina nga family. Then with that no ang kabataan no kung amo na nga they are loved, they are cared no kag pinakabig sila yang nga precious kag priceless, unique nga individual. So kag may family siya nga nagatudlo sa iya no bulig sa iya masabat yang pamangkot nga who am I and whose am I. Okay, so once nga masabat ng pamangkot nga regarding sa identity niya. So we know nga once ang tao may ara nga right and godly identity magalid sa iya ina sa right and godly destiny no
So kung sakto kag Dios no nang iya nga pagkilala sa iya kaugalingon, nang iya pagkugalingon hindi na base sa kalibutan sa how they defined it, no ang tawag nga worth niya, ang iya significance, ang iya nga value, ang iya purpose. So ang ina nga bata no surely makaangkon sa sang right in godly nga destiny. No, ang masabat siyang pamangkot, why am I here? No? Why am I here? Nga adiri ko sa kalibutan. Ano purpose ko sa kalibutan? So with that, ang tatay nanay nagbulig sa iya, no nga makita niya ko gulingon in the perspective of God, no nga dira gid nagabase sa pulong sang Ginoo identity. So rest assured nga ang kabataan nato may ara sila nga maayo gid nga palabuton. So of course, kuha mo na ang ilang nga kabuhi mag-experience sang pinapromise ng Bible sa Deuteronomy 28 verses 1 to 14. May time kita basa naton, and then John 10:10, no, that I came that you may have life and have it more abundantly. Even sa 3 John chapter 2, 3 John verse 2 nagasiling, I pray, hambal ni Paul kay Giyos nga, I pray that you will prosper in all things, even as your soul prosper. Okay, so wholeness gid ya ang promise ng Lord, abundance, success, no, faithfulness, fulfillment, blessing, ma-experience ang sinang kabataan. No? So kung amo na ang makita naton nga klase nga maagi sang Ginoo, sundo naton. Then ma-experience ang tawag nga divine health and wholeness sa iya kabuhi. Pero makita naton nga may ara realidad. Unfortunately, many people didn't experience nga ahaw. Wala na na-experience ng ini nga bagay no sa ibabaw. Madamo gid ang wala experience sini. Gamo ang pangabuhi because may ara na reality of human life. No, sa reality of human life, ara of course ang source ng problem, universal sin. No, for all have sinned and fall short the glory of God. Not only that, no, hindi lang ang isa mo ka foot ang may ara shackle, the other foot man may ara man shackle, amo ang generational iniquity, no. Ang basang Exodus 20, because ang sins sa inyong forefathers, no, you will be cursed up to the third and fourth generation. So kumbaga may ara tendency, leaning nga kung ano ang next baga sins ang iniquity sa mga forefathers mapass on sa mga masunod ni mga henerasyon because wala sang sakto nga pagiya, no, o lack, none, or negative nurture. No, so hindi siya, so in parallel sa ibabaw, so hindi siya amo sini nga ginsunod ang divine order sa family. Diriya dysfunctional ang sahi sang panimalay. So ang tatay wala siya ka function according sa design sang Ginoo, mo man ang nanay o kon lack sang tatay, no, ang nanay na lang nabilin sa balay hamba to kanay kina ni Ma'am Susan. Then hindi lang siya lack, none. So I gid kaga ay negative, no, or mga word nga sa din verbally ina-abuse sila, no, physically, emotional abuse. Kaga makita naton nga ang mga kabataan nindaan para sa ilaya ang tatay amo ang ilang representative sang Ginoo. Ano man ang kataas ang pagkilala sa mga tawo sa Ginoo, no. Pero makita naton nga sa diin ang tatay naton diri sa lupa, no, amo ni sila ya ang makita naton nga maka-best represent sa Ginoo, no. So that's why nga kung ang tatay absent kag makita naton ang tatay wala sa ka-function according sa structure sang Ginoo, ang makita naton sa kabataan bisan may ara pa gani ang bakong ligad nga hindi lang sila gina-abuse verbally, physically, gina-abuse pa gid sila sexually, no? Para sa ila amo ni ang tawo nga maga-protect sa akon pero wala niya pugid protektaran, no. Kag naga survival sila because ang tatay nila hindi maka-provide sa ila, no. Nagaabot sa point nga nagasala ila nga pagkilala sa Ginoo, no. So may ara tawag sila nga separation from God, no? Because nga hindi sila ka-relate sa Ginoo, nga hindi nila makitaan because nga lain ang gina-portray o ginapakita sang ilang earthly father sa ila. So that's why may events, may mga Christian pa gani nga even though dugan na sa church pero
kabudlay sila magpamati sa Ginoo, no? Because nga sa diin sang ilang nga mga experience ini, no, wala sa sasarig sa Dios, no? Because may ara sila diri nga trust issue somewhere along the way, diri nga portion, so wala sila sarig sa Ginoo. So may ara sila separation from God sa nila nakabasa ka Bible, sa anong kawali sa ila, no? So kabudlay sila mag-relate sa Ginoo. So not only that, may ara pagid separation from self, no, nga ang mutong point ko ni God nga tawag nga rejection, no? So nakaangkon sila sa tawag nga rejection. Kag una ang word nga you're useless, you're stupid, no? This is time nga na internalize niya ini, no? Na self-meditate niya ini nga mga words sa iya, no? Ang abot sa iyang self-doubt, kag wala ini na arrest basta nga nagdalo iyang rejection nangin self-rejection na ini. Kag with that, no, nag-abot sa iya kagulingon, hindi na sa kamaan magbaton sa pagpalangga ang ginatawag, kag hindi na sa kahatag sa pagpalangga because hurting siya gani. Because dili pa lang nga daan sa separation sa self niya, gin-establish na ang iyang coping mechanism, ang wall of defense niya, no, nga ang nag-promise siya kagulingon niya nga hindi na ako pagsakiton, hindi na ako masakitan ni Wat. Wala na siyang makaput down sa akon. So that's why kung naman nyo pa ang flight, no, kag ang fight, kag ang give in nga response sa mga tawo nga rejection, nga may ara rejection, no. So laynain ang pagtubang nila sa rejection. May ara nga maisog sila, aggressive sila. May ara naman yang nga mahipos na lang, isolate na yourself until such time nga makibot ka nga wala na sila. So dira na kag may because of this separation from God, self and others, nagasulod sa iya ang sin issues sa kabuhi niya. Una gid fear, worry, anxiety because wala sa sarig sa Ginoo. Then ang ara sa iya ang self-hatred, anger, bitterness. So this even nga para mais ang pain, may ara mga addiction, isa diri ang sexual sin, no, kag damo pa nga mga addictions, no? So to speak, no, kag makita nato nga ang ini nga mga addictions nga ini, no, abi nila makanam ini sang pain nga ara sa sulod nila, abi nila mais ang pain, no, because doing those malipatan nila ini. Pero ara gihapon balik naman pagka adlaw mumanggihapon ang ila struggle, no, nangin cycle na lang, question nila ang Ginoo, i-blame nila ang Lord, i-hate nila ang ila self, no, kag iban nga tawo. So balik naman sila diri sa sin issue sa life nila, no, kag amo na lang revolve ang life nila diri sa amo nga parts ini, no, kag wala na intervene, wala process, sige lang gihapon hasta nga result ini sang tawag nga disease, no, spiritual disease, amo ang bangod sa separation sa Ginoo, psychological, no, sa iya mental, no, kag sa iya nga body may mga balatian siya hindi niya address, no, kag wala sang tawag nga healing sa iya, no, because nga grabe ang anxiety, no. So that's why nga ang stress nga ang depression nga ini naga-cause ni sang balatian nga di ta maintindihan, no, kag hindi niya makita ang sabat, gasik sa sang healing. So ginmanage niya ang balatian through medication, nutrition, no, even nagsulod sa New Age, sa occult, no, kagpo siya sa help sa mga sa spiritual na side. So la gyapon sa sang healing nga ginatawag. So balik naman sa cycle, sa vicious cycle ni, no. So balik lang siya diri gihapon, ara gyapon bitterness, hatred, no, addiction sa iya, fear, worry, anxiety. So balik naman diri sa separation from God, self and others. Okay? So diri lang siya, vicious cycle lang siya, di sa makahalin. Kag wala niya kung di niya makita ang sabat diri, no, makita naton nga damo ang nag-commit suicide, madamo ang nagkalamatay, no? Kag wala sila nakatalupangod sa gusto sang Ginoo nga matabot sa ila. Pero may paglaom pa, mga kuturan nga halin diri pili pa kita maka-experience sang ideal nga plano sang Ginoo sa tawo, no, through Jesus Christ. So na-introduce makanigad sa inyo to nga ang
number one gid nga sabat sa aton yang nga problem amo si Jesus. No? Once kami encounter natin si Jesus Christ sa atong kabuhi, kagmangko naton ang kaluwasan, tawag nga restoration, healing. Ibalik na kita sa aton nga identity kag destiny. Even though mamba mo nga nag-edad ka na, hindi mo mabalikan diri ang nurture, pero i-restore ni sang Lord sa aton ang aton nga identity kang aton nga destiny. I-experience naton ang mga bagay ngini sa kabuhi naton. No? So, not only that, no, may ara kita free will, no, sa pagpili naton sini nga kabuhi, no, ano atong luyag. Then, of course, no, masulod ang words ng Ginoo, no, para nga sa diin ma-continuous ang aton healing kag growth as a person. So ara masulod gyapon ang tawag nga sanctification, no, because ang ayan ang stain sang kabuhi diri sa past naton, no, address, no, paagi sa words ng Ginoo, no, sang sanctification process sang Lord. That's why importante gid sa isa ka nagkilala kay Jesus Christ nga ma-disciple siya. Ma-disciple siya. Sang church, dapat mabalik siya sa simbahan, mabilong siya sa fellowship, sa small group, para nga diin ma-nurture siya sang Word of God, ang process ang iyang healing, kag sanctification, ma-experiensyahan niya sa sining ministry sang church nga dapat mabilong siya dira. So hindi lang discipleship ang kinahanglan sa nga person, kundi ang tawag nga inner healing man, no? Healing man sa iyang mga past sins, no, or past experiences sa life, no? Painful nga experiences niya, because nga matandaan naton nga ang aton yang nga past nag-visit sa aton nga future. Kaya ang past naton wala naton siya ginbury nga patay kundi buhi. So may mga times ang sa dinang past naton hindi siya ma-deal, no, ang diri nga areas ng life naton, no, pwede bisitahan kita sa future naton kag mag-question ikaw nga ang Lord gina-disciple man ko nga ang wala ko nag-grow how nga ang nagabalik-balik ang akong problem diri sa past ko how, no. So siguro may mga amo kamo sina nga mga sitwasyon o kilala nga dugay na sa church pero nga ang nag-struggle sa gapon sa past sins niya, sa issues niya sa life niya, no. Even though nga disciple na siya kag belong na sa church, because nga dapat mag-go hand in hand gid ang inner healing, no, ang process ng healing sa iya kag ang discipleship. May program kamo sa discipleship sa church, that would be good. Kag I strongly encourage gid na may ara kita nga discipleship program, pero i-combine naton ang healing gid, no? Para nga sa diin ang iyang nga growth magapadayon. So amo na, no, nga sa diin importante gid ang words ang Ginoo kag ang church, no, kung paano process ang iyang mga issues sa kabuhi niya. So looking sa sini nga picture, no, the whole picture, no, ang pamangkot nakon sa aton subong gabi, sa diin kita sa sini nga picture. Sa diin kita sa sini nga picture. No? Sa diin bala kita sa sini nga picture subong. Ayan, ginakabuhi bala naton ining God's ideal for man. No? Or ayan, kabalik-balik pa sa aton ang ining mga past issues na ini along the way, no, halin sa infancy natin. Kag every time madumduman mo ang mga painful memories nga, no, nagabatsyag ikaw sang kaakig, gabalik ang tawag nga hatred, no, o kung may ara nga resentment sa ating mga tagipuso. No, so ayhan, no, by listening and by looking, no, at this diagram, makambalik ka sa kunin ko, Lord, diri ako, or diri ako, or diri ako, Lord, nga area, o diri ako, Lord, nagabattle ako sang mga disease, or ayhan diri ka na, no? Praise the Lord. Kag ano pagid, Lord, ang himuon mo pagid sa kabuhi, ano pagid ang process, ano pagid ang imuya nga himuon sa kabuhi ko, I'm work on progress. So kamo na iya makasabat, hindi kita parts ng sining nga picture. Ako yan isang time na encounter ko ning presentation sa akong kabuhi, na-realize ko diri gali nga sa past ko grabe ang ka-painful gid ya. No, because nga sang absentee father sa ako na side.
absentee father because ng ako nga tatay 15 years sa Saudi kag kami no upod na namon si nanay. Pero hindi sana hindi man nagapurpermi sa pala. So ang naga-nurture sa amon iba na tao sa palibot namon. Kaglain gayang mga gina-input sa amon. No? Kag gamay bata pa kami nabuksan namon isip sa mga bagay nga hindi dapat. No? So nakita ko nga nag-affect sa akon even though I am pastoring. I have my family. Nag-struggle man ko sang una to no? In regard sa akon nga family, no? How to handle sa akon nga pamilya. Pero good thing early pa nag-abot ning sa ako ng ining ministry sa inner healing no sang gagmay pa ako mga kabataan kag nakita ko kung paano pa ako nga kabuhi ma-mold sang Lord no kag paano pa ko mangin isa ka maayo nga bana amay sa akong mga kabataan. So kabudlay gid yan no? Because away ka sang tatay nga ara priming makita no kag ang imo lang pagkabalo sa tatay mo is ATM father. No, mangayo ka lang ara dayon. No, pero ang affection, that's why nabatian yung mga kanakon to kaligad nga nabot mo sa point gani sa kabuhi ko nga bisan tatay mo no hindi ka mo kaistorya maayo. No, pero with the healing nga ginhimo sa Lord sa akong kabuhi. No, I really praised God and thank God nga ang relationship no namon sa akong amay no nagapadayon gid ya. No, because nga even sa budang nga time dito ang komisyon pinusa opportunity nga maka-take care sa iya no bangod sa mga ginapatyag niya no giyaman lang ko rapit na ko sa tatay ko kag mahimo ko pa ang dapat ko himuon no samtang buhi pa siya. So amo na pasalamatan ko kag even it really helped me sa akong ministry sa simbahan no nga kung paano ang mga leaders kag ang mga members ko naga-open kag maayo nga relationship wala. So wala sila nagalang-alang sa pagpalapit sa imo kung mag-ula man sa ilang mga struggles because nakita man nilang imo kabuhi nangin open ka man sa ila. So amo lang na no hindi na ko malaala mo kaya basi karon ko maubos ng oras naton kay hindi na kamo maka-practice ini. So I give you around 15 minutes no. Siguro 5 minutes isa balik makamo pagkatapos ang isa naman so kag may ara pa mo extra nga 5 minutes para nga sabihin maka istoryahanay pa no kung ano pa diyan dapat yung istoryahan sa imo partner. Si Brother JJ na lang assist sa akon sa aton nga 1-to-1 no or pairing. So sino sa inyo ang nakakuha sang copy sini no sang sini nga presentation in sa Word kag sa with the Bali yung screenshot na naman pas okay naman ka. sige. So may guides ka mo kaligad kinahanglan ko man to sa Word ginpasa ka man to iban siya print out niya kay Ada no so pwede niyo man ni gamiton sa screen total ari mo sa screen ang akong presentation pwede niyo ni sa nga nga himuon bilang sa inyong partner no so siguro Brother J any question before ka mo mag-break into 2 may ara ka mo nga clarification sa imo nato amo na lang ning last na kon nga sa inyo hindi ni siya assignment hindi ni siya why man ko basihan sa isang score no but just lang take out lang or take home lang ini sige additional ini nga material para sa inyo Brother J hello Sige, pass. sige by 2 na lang Brother J Sige, pass. Gid, manan ko na to. Damo pa dads kita pa nga istoryahan or i-share pa gid. Pero I do hope nga ini nga mga naton time nga gin-spend nakabulig gid man sa aton sa mga kung may mga further pa kamo nga mga pamangkot kag do inline ang inyong calling sa counseling no pwede man kami pamangkot kamo kung paano ang mga way para nga
makadugang pag ma-enhance ang ato ministry. So i-refer na lang kamo sa among school, sa among office if ever kung interesado kamo sa kay open man ni sa actually ang office ari lang sa Iloilo, no, na form ang ministry sa Iloilo. Then may mga ongoing kami kang classes through Zoom nga platform man siya. So para sa inyo nang do ang schedule nyo daw ginaano lang bala kung paano nyo gina-juggle man bala. So may kasaming klase namo sina is Sunday sang gabi, Monday kag Tuesday sang gabi. Amo na sang kalabanan nga class namin. So sa counseling. Sige, so ano may ma-testing sa aton? Ma-present? Sige lang ha. Siguro do ano na no ang aton time medyo nagit ihatag ko na lang ini kay Ma'am John na idampi sa ihampan siguro. Ma'am John, thank you gid sa inyo tanan ara ang Miss ka namon, Pastor. Thank you so much sa imo. Thank you, good pass. Thank you. Thank you, Ang Pas. aton message sa inyo sa BTI online no. May message ko da sa inyo tanan. Salamat gid no sa inyong Pastor. Thank you, Pastor. nagtuon gid ko sa inyo pod sa inyo. Nag-grow man ko sa Thank you so much, Pastor. Thank you. Thank you. Sige, so hatag ko lang ni kay Ma'am John na. Ma'am John. Thank you, good Pastor Raymond. May isa ikaw ka heart dira o halin kaya Jenny. Thank you. Nag-heart man si Bethany. Salamat. Graduate na kami. Thank you, good sa liwat kay Pastor Raymond no sa 8 meetings nga spend niya para sa aton. Si Ada gali pa so ginpusuan niya man ka. Oh, Thank you so much. I know nga naka-pour out ang aton mga students kag nahambal nila ang iba na mga unod sa ilang panghuna-huna kay tagipusoon kag I know ang ilang subject is instrument gid sang Lord para may mga pamangkot in case nga hindi mo mapamangkot personal sa balaan. So I know nga gingamit gid sang Lord ang ilang subject. Kaga mahidlaw ka mo kay Pastor Raymond, bisitahin nyo lang sa Santa Barbara or pwede nyo man siyang i-message sa iya nga messenger. So open man siya kung may ara sa inyong gusto nga magpa-counsel. So iya ning field eh. So may upod na si Pastor Raymond. And with us, si Pastor Manny, kaupod naton. So I want to introduce him to you. So abot kun ara pa si Pastor Manny. Yeah, si Pastor Manny is the pastor sa Tigbawan. Kag isa ini sa aton nga mga teacher sa aton nga face to face and at the same time matudlo siya sa aton subong. So next Friday si Pastor Manny ang ma-teach inyo kag ang iya nga subject is a cornerstone of truth. Sige base may gusto ihambal si Pastor Manny few words para sa mga students naton. Pastor Manny. Yeah, mayong gabi. Gabi, Pastor. Ang gabi man, Pastor. Evening. Good Evening, evening. Pastor. Gabi, Pastor. Maano May lang gabi lang, Pastor, sa imo. Yeah. Medyo ma-adjust kita sa atong technical aspect. Kaya hindi pa masyado batid, no? Friday pa man ang klase. So balit sila ang estudyante awang kwan. Subong pastor may 13 students kabala mo kung hindi ako magsala sa pag-iisip. Subong may ara kitang tatlo ka students. Actually wala mo ka ginaara ka gina si Efren galing nadula siya. At signal. And then si Jan, si Jojo. So maupod na lang nato yung si Jojo every Friday. So si Rachel subong, si Rachel is from Hong Kong. So wala siya subong kasulod kay siguro gatrabaho siya. Si Jojo ni kag si Myla mag-asawa ini sila. So sa Saudi ini sila na-assign and then si Manang Susan sa Amerika. So international imo students pastor.
Sa Malaysia, si Jenny, si Bethany sa Kalibo. The rest, ang iba ni na-meet mo na ni sa aton sa diri sa Iloilo. Si Karen, ni na-meet mo na ni si Aldi, na-meet mo naman ni Pastor sa Bacolod. Udo lang ang kinala ko da, minakuan, particular. Oo. So, amo ni nga aton mga students. So, students, Pastor Manny is your teacher on Friday. Ang iyang subject is Cornerstone of Truth. And yes. By the way, may ara kitang evaluation nga dapat naton ubrahon kaga ipasa. So, ibutan ni JJ sa aton nga group chat. Kaya subong ang aton nga although ara ang portal pero hindi iguro naton pagpadayonon ang portal kaya maobra kita sa website to make it more better. So for the meantime sa messenger lang anay naton diri lang anay sa aton nga group chat is send ni JJ ang aton nga evaluation. So we are doing evaluation to make BTI better. So gina-assess nato ang ato nga subjects, and at the same time we your teachers want to grow, we want to learn, we want to improve. So ginapangayo ginamon ang inyong evaluation. So duha na da siya mo bali evaluation for the subject and then evaluation for the teacher. So ano lang kamo na lang da bahala kaga as much as you can kung may ara ka mo mga comments mas maayo gid aside from i-take nyo lang kung ano dira ang ginapamangkot sa inyo. Kung may ara, gidya kung ihambal mismo nga comments or whatever assessment na makita nyo. Mas manami gid. Kaya from time to time, gina-assess namin especially ang subjects. Kung kinanglan namon mag-change sa subjects, mag-change kami sa textbooks or whatever. So kinanglanan namon na. So thank you gid mga students sa pag-upod kaga kabay pa nga padayon kita mag-grow ka mag-learn. Thank you Ma'am Jonah. Oo, welcome gid. So siguro magatakop na kita sa pagpangamuyo ko na wala ka mo either may iban pa mga concerns. Nang Jo. Yes, Ald. Ask ako kung tapos na evaluated to sa portal, maubra na maano na lang liwat. Kung ara ka na Al sa portal, okay lang. Kaya active pa na siya ang portal. Pero amat-amato naton ina nga ano guro ni JJ ihalin sa website. Pero open pa na siya. Kung ara ka sa portal, no worries, okay na na. Thank you, Gid. Ara pa? Ari, Pastor Jonah. Yes, Can you hear me? Yeah, oo. I just wanted to express nga ining kanami gid sang sang aton nga ang mga bunga sang especially ini nga ang latest nga class. You know, kag gusto especially the ang topic nga inner healing kay that really is what is needed now in the church. Kag I think it would be good kung ma-continue naton ang fellowship bala. Ang mga ang mga meeting together nga why don't we can use this as a forum to ang support groups, like for instance I already sent ang mga literature nga makabulig man hopefully get ang Possess the Land, that will help you kung sa imong ministry. But at the same time, I was just wondering, Jonah, kung madugay pa access sa ila ang mga tapes bala that will sa portal. Maybe kung okay lang sa imo, Jonah, I can always send it directly to them na lang, i-forward ko na lang sa ila para makumpleto ang ilang set, if they want copies of the accompanying lectures para makumpleto ang lessons, they can just email me their email and then I will just na lang i-forward ko na lang ang mga tapes of Possess the Land ng mga lectures para makumpleto ang ilang set. If you want to complete your set and get your own personal copy, you just send me your email and then I can forward the rest, whatever materials you need para nga may ara ka mo nga
may resources kamo nga idugang sa inyo nga library. And at the same time, ining nami man nga may kuan kita may forum bala, like we can be Facebook friends nga maka-chat kita kay I think this should be an ongoing project nga maka-connect kita kaduson, especially this type of group na you are in counseling. It's very hard to get groups like this in a regular church. Kaya we are a special group nga ginakuan kita, gina-equip kita for counseling. So we need to be with like-minded people. In the multitude of counselors, there is safety. Kaduson, you need this kind of exchange bala nga ma-update mo, you can sharpen each other's skills. So dapat continuous ang dialogue natin and conversation, which we can do, open kita sa chat lines sa Facebook, be friends in Facebook, and then we continue ang aton nga contact with each other through those means. It's just my suggestion. If you don't want to be friends with me in Facebook, it's okay. But what I'm saying is I'm open. Okay, Makakonected kita. Oo, posible gina siya nang naton mahimo, and I know nga once mag-classmates na kumubalaan niya ara ginang connection, which is really good. Kaga by the way gali nang gapasalamat ko kanang Susan for going extra mile para ma-bless kita sa mga tapes kag sa mga resources nga may ara siya. Pwede nyo man kung gusto nyo makuha ang mga tapes, kaya actually gin-send din sa akon. Galing kay wala lang na ako na-send since nga busy kami subong bala kaya nag-umpisa ng face-to-face class. So may mga preparations pa kami ginahimo. So wala pa namo na pasa pa ang tapes inyo. But if you want, please send your email kay Manang Susan. Pwede nyo man na siya ma-message personally, students, if you would like to avail those tapes. So kay na April lang ginhatag sa aton. So nalipay kita sina. Okay? So sa mga iban pa naton nga mga concerns, pwede nyo lang ako ma-message or si JJ para matagaan namon kamo attention. So for do gadalom na gid ang gabi iban sa inyo ipakapanyapon. So lain-lain pa atong timeline. So I think nang let's call it a night kaga maga-close kita sa prayer. Pastor Raymond, may concern ka pa, Pastor? Okay, sige. So, okay na Ma'am ba? John. Yes. Yes. One encouragement lang kay Ma'am Susan. Ma'am Susan, I agree with your suggestion. Wala na para so that you will be encouraged nga you are very much welcome sa imo nga gid-suggest kana. Thank you. Okay. So, thank you, Gid. Salamat din sa ako na-appreciate yung ginaobranin ng Susan. Okay, shall we Thank you, ma'am. pray? Thank you so much, ma'am. Okay, shall we pray? Sige. Okay. Father, we thank you for tonight, Lord, for Amen. allowing us, oh God, and the students, Ginoo, nga makatuon kami. Salamat, Gid Lord, kay Pastor Raymond that he shared not just the content of his notes, oh God, but he shared, oh God, the things that you have spoken to him, experiences that ginagyan ni Lord sa iyang kabuhi upod sa iyang asawa, plus pa Lord ang wisdom nga nabaton niya sa mga training. Salamat kid Lord that he gave this all to the students, investing, oh God Lord, in their lives. Kag I know Lord nga ini nga mga kina-share kag natun-an Ginoo, padayon ini magamit Lord to bless someone. Kag Lord ginapasalamatan ko that sa paghanas mo, Lord, sa akong mga kauturan, kag sa among tanan, we thank you that your name will be glorified. And I pray, Father God, nga Lord, sa mga kauturan ko Ginoo, nga nag-go through sang mga problems, I pray that they will not consider it, Father God, Lord, as problema, Ginoo, and a burden, but they will think of it as an avenue where they will know you, they will be strengthened, and you be glorified in their lives. I thank you for this time that we have, and I pray, Lord, that padayon kami Ginoo magamit, Lord, to help someone, Ginoo, nga mag resolve sang ila mga problems, Lord, paagi sa imong pulong, paagi sa imong prinsipyo. I ask you that you will bless each one of us in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit we pray. Amen. And Amen. Amen. Amen.